Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Isang pinagpalang araw po ng ating Diyos ang sumainyong lahat. Ano po? Tayo po ay magpapatuloy ngayon sa ating pong tinatalakay na mensahe o sermon sa ating pong Sunday service. Yung pong may pamagat na What is God's Vision for His Church? Una po nating natalakay yung God's vision for His church is a learning church. Na ang ibig sabihin po noon, ang gustong makita ng Diyos sa kanyang iglesia ay isang iglesyang lumalalim sa kaalaman, karunungan, sa pananampalataya at sa kanyang mga salita. No po? At yung mga salita ng Diyos ay nagmamarka sa kanyang buhay o sa buhay ng iglesia. At inuulit ko po, ang church na tinutukoy po natin dito, hindi po yung organization at hindi rin po yung building. Ang church na tinutukoy po natin dito ay yung mga mananampalataya. So, what is God's vision for His people? In other words, ganun po yung pamagat niyan. Anong gustong makita ng Diyos sa kanyang mga pinili. Po. One is, they are growing. They are learning, no? Sa salita ng Panginoon. Sila'y lumalago in a sense na hindi lamang sila natututo sa salita ng Diyos, kundi yung salita ng Diyos ay nagmamarka sa kanilang mga buhay. So ngayon po tayo'y dadako sa pangalawang bahagi ng temang ito. What is God's vision for His church? Number 2, it's a caring church. Po. Alam niyo po, isang iglesyang may pagmamalasakit. Ang isang magandang halimbawa po ng isang iglesia na mayroong pagmamalasakit ay yung unang iglesia na naitala sa mga unang mananampalataya sa aklat ng mga gawa. Ito po yung ating naging scriptural reference sa nakaraan pong linggo, yung pong Acts chapter 2 verses 42 hanggang 45 na po. Dito po sa Acts chapter 2 verse 44 to 45, meron po tayong matutunghayan na mga talata, na tumutukoy po sa ating pangalawang punto. Ang sabi po dito, babasahin ko po sa inyo doon sa verse 44 and 45 ng Acts chapter 2. Ang sabi po dito, all the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. So, an example of a caring church can be seen on this fellowship of the early believers. Ganito po yan mga kapatid. Nung unang panahon, yung severe persecution ng church ay hindi ho kagaya ng persecution ngayon. Sasabihin ko po sa inyo, mas matindi yung persecution noon. Yung po mga Kristiyano noon, persecuted sila in a way na yung lahat ng kanilang ari-arian, kung anong meron sila, ito po ay kinukuha. Ito po ay binabawi sa kanila. So, ang lalong naghirap po dyan yung mga wala. Wala na nga sila, inagawan pa sila. At yung pong persecution na yun, yung pong crisis na yun, yung pong struggle na yun, ay napagtagumpayan nila. Ito'y nabigyan nila ng solusyon. Sa papaanong paraan po? Yung pagmamalasakit nila sa isa't isa. Alam niyo po kung minsan, marami pong Kristiyano na nagtataas ng kilay. Pag sinabi po natin nagtataas ng kilay, yung parang bagang hindi sila makapaniwala sa halimbawang ito ng mga naunang mananampalataya. Sinasabi po ng iba,
Sino ba yung makakagawa na ibebenta niya yung kanyang pag-aari at ibibigay yung kalahati sa mga nangangailangan? Parang sa iba, that is insanity. No? Kahibangan. Kapatid, gusto ko pong makita ninyo muna dito bago yung gawa o yung action. Ano yung action? They sold their properties. Binenta nila ang kanilang pag-aari at yung kalahati ng pinagbentahan, yung halaga ay itinulong. Bago po natin tignan yun, gusto ko pong makita natin yung nagawa nila ang bagay na yon because they were filled with the Holy Spirit. Bakit ko po binibigyan ng diin yun? Kasi kung ikaw ay puspos sa salita ng Diyos, hindi ho magiging mabigat, hindi ho magiging question yung ginawa nila. Yes, I admit, sa laman, kung gagawin mo yon out of the flesh, mabigat po talaga. Kasi normally, ang tao po makasarili. Sasabihin ng tao, pinagpaguran ko ito eh. Kinayod ko ito eh. Bakit ikaw hindi ka magtrabaho para magkaroon ka? Usually, that is the principle of man. But since these believers, these early Christians were filled with the Holy Spirit, hindi nila naramdaman na yung kung ano yung sa kanila lang yun. Instead, ang naramdaman nila, pagmamalasakit, pag-ibig. Kaya yung mga nahihirapan, yung mga wala, tinulungan sila nung mga mayroon. In what sense? Binenta nila. In fact, it is a wiser decision. It is wisdom. Why? Kung persecuted nga sila, babawiin din sa kanila yon. It is better to sell it. Na po? At kung ano man yung maging tubo, yun ay makakatulong pa sa kanilang mga kapatid. Amen? Mga kapatid, this is extraordinary. But the church should not be alien to this. I mean, this should not be unusual to the church. This is extraordinary, but this should not be unusual. Why? Because God expects His people to be kind-hearted. God expects His people to be caring. Anong sinabi po ng Galatia? Let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. The world gets tired easily of helping. Ang mundo po madaling mangalay sa pagtulong. Pero ang anak ng Diyos na pinamumugaran o pinupuno or being filled by the Spirit, sa tuwing may pagkakataon na siya'y makapagpakita ng malasakit at tulong, gagawin niya. Because the Spirit of God is in Him. Amen? So the shared resources and needs of the early church is one example of a caring church. Nagawa po nila yon because they have a relationship, they have a strong fellowship, they have bonding, naiintindihan nila kung sino sila, kung ano sila, at kung sino ang dapat magsusuportahan. Kakaiba po ngayon eh. Kung minsan yung mga magkakapatid sa loob ng iglesia, sila yung nag-iinggitan, sila yung nag-aaway, sila yung parang nagpapahirapan. Kapatid, sana po yung espiritong naramdaman ng mga naunang mananampalataya dito po sa aklat ng mga gawa ang siyang pumuno sa ating lahat. Makita natin ang bawat isa sa loob ng iglesia na magkakapatid tayo, isang pamilya tayo, at kung ano man ang nararamdamang bigat ng isa, tayo ay sama-samang gumagawa ng malasakit. Of course, hindi ho pang-aabuso. I mean,
gagawin natin ito sa paraan na hindi natin hahayaan na ang pang-aabuso ang mangyari. Ito pong pinapangaral natin ito na pagmamalasakit, sana huwag nating abusuhin. Kasi may mga taong they will take advantage of this. Oh, sinabi ni Pastor, dapat tulungan mo ako. Kapatid, alam niyo po, ang pagmamalasakit ay may kalakip na wisdom. Kung minsan, tutulungan mo, pagmamalasakitan mo, yung mga taong talagang nangangailangan. Yung iba po, nangangailangan sila kasi meron silang problema sa disiplina nila. Meron silang problema sa buhay nila. Hindi sila marunong maging good steward ng mga bagay na pinagkatiwala sa kanila ng Diyos. O kaya, meron silang isang bisyo na kailangan nilang pagtagumpayan. No? Kaya, kailangan maging matalino din po tayo. Hindi ho dapat ito maging abuso, no? On the part of ourselves. Sa bahagi ng ating mga sarili, kung pinapangaral natin ngayon na dapat matuto tayong magmalasakit sa isa't isa, huwag po nating abusuhin yun. Ano po? Huwag po nating abusuhin yun. I will not dwell so much on this because ang bibigyan po nating diin yung halimbawa ni Tychicus mamaya. So, pangalawang example po ng caring church ay yung binanggit dun sa verse 42 ng Acts chapter 2. Ang sabi po dito, pasigin po ninyo, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Ang ibig sabihin po dito mga kapatid, nagkaroon sila ng mutual support and encouragement. Na po, sa paanong paraan nila ginawa yon? No po, sa magitan ng pananalangin. No? They prayed. They had a schedule of praying for one another. Maliban doon sa sila'y napapalakas sa magitan ng pagtuturo ng mga apostol, yun yung tinalakay natin nung nakarang linggo. But this time, we will put an emphasis on their fellowship and their prayers. Kapatid, meron silang regular na sama-sama silang nananalangin. And what they're doing, they are praying for each other. And they're giving encouragement for each other. Yung fellowship nila, malaman. Yung fellowship nila, hindi lang basta fellowship na kwentuhan, kainan. Hindi lang po ganun. Yung fellowship nila may kasamang they will pray for each other and they will encourage each other. Meron silang pagtitipon na ganun. Sana tayo, magkaroon din tayo ng pagtitipon na gano'n na kung saan ang bawat isa sa atin ay pwedeng lumapit, magbukas ng kanyang saloobin at sabihin niya, mga kapatid, tulungan niyo po ako sa panalangin, may pinagdadaanan po ang ganito, and then each one will give an encouragement. Ganyan po ang isang church. No? Nakakalungkot minsan ngayon ang nakikita mo sa church, siraan. Sinisira ng bawat isa ang isa't isa. Maling-mali po sa halimbawa ng naunang iglesia na kung saan ang fellowship nila ay binubuo ng pananalangin, pagpapatibay sa pananampalataya sa bawat isa. No po, meron silang bonding, they ate together, they fellowship together, and they pray together. At kaso po, kung minsan sa atin, yung prayer meeting natin, yung matatanda lang ang nandun, kung minsan, kung meron mang mga kabataan ko, konti, napakaganda pong makita sana kung lahat nandoon. Sama-samang nananalangin, pinagpipray ang bawat isa, at nagbibigay ng encouragement sa bawat isa. Kapatid, pag-pray po natin, sana ganyan ang makita sa atin, sa ating church. Nananalangin tayo, nagdadalanginan tayo, and we edify each other. No? Alam niyo po, yung sama-sama nilang pananalangin, may mga magagandang sangkap yan eh. Of course, no perfect relationship, but because they were able to pray together and stay together in prayer, yung mga konting problema, petty issues, hindi nagiging malaki sa kanila.
Nagagawa nilang magpatawad, patawarin, tanggapin ng bawat isa. Amen? At walang naging malaki ang ulo sa kanila, walang naging matapobre, walang nag-isip ng negatibo sa kanyang kapwa, no? Naging honest po sila sa bawat isa. At nag-minister po sila sa bawat isa. Pangatlong halimbawa po ng isang caring church ay yung handang maglingkod. Una sa Panginoon, pangalawa sa iyong kapatid. The life rendered for service to God and men is one example of a caring church. Ang ibig sabihin ko po dito, yung ang bawat isa sa atin, no? Sa ating relasyon sa Panginoon, no? Bilang magkakapatid, nandoon yung taus-pusong paglilingkod sa Diyos at para sa Panginoon. Gagamitin po nating example si Tychicus. Ito po ang gusto kong bigyan ng emphasis. Alam niyo po kung minsan, napakagandang pag-aralan ang naging buhay ng mga taong ginamit ng Diyos bilang pagpapala. At mas madali nating maiintindihan kung ano ang nais makita sa atin ng Diyos. Basahin po muna natin ang naging kwento ng buhay ni Tychicus. Una po nating makikita ang kanyang kwento dito po sa Ephesians chapter 6 verses 21 and 22. Pansingin po ninyo yung mga salitang ginamit para ilarawan kung sino si Tychicus. At ang nagsabi po nito ay si Apostol Pablo. Ang sabi po dito sa Ephesians chapter 6 verse 21, babasahin ko po, Tychicus, the dear brother. Sa ibang version po, beloved. So, ang unang description sa kanya ni Paul, a dear brother, a beloved brother, a faithful servant in the Lord. Faithful servant in the Lord. Will tell you everything so that you also may know how I am and what I am doing. I am sending him to you, verse 22, for this purpose that you may know how we are and that he may encourage you. So the third description of Paul for Tychicus is that he is an encourager. His ministry is to encourage fellow believers. Basahin po natin ang Colossians chapter 4. Colossians chapter 4 verse 7 and 8. Magkatulad na magkatulad po. Parehong ang sumulat ay si Apostol Pablo at 2 beses niyang binanggit si Tychicus at parehong description ang kanyang binigay. Dito po sa verse 7 ng chapter 4 ng Colossus, ang sabi po dito, Tychicus will tell you all the news about me. He is a dear brother, another term for beloved. He is a dear brother, a faithful minister. Equivalent to a faithful servant. Okay? And a fellow servant in the Lord. I am sending him to you for the express purpose that you may know about our circumstances and that he may encourage your hearts. Now, what can we learn about Tychicus? Now, if we look at the example or life of Tychicus on how he became a blessing. First, to Paul. Second, to the body of believers. Paano siya naging isang pagpapala? Una, babasahin ko po sa inyo ang mga nakalap kong mga kwento or feedback about Tychicus. Bakit ganun-ganun na lamang ang pagpapakilala ni Apostol Pablo sa kanya? Tignan po ninyo. Tychicus shows us how to be caring. Godly brother and sisters in Christ. Ang kahulugan po ng kanyang pangalan ay Lucky. Siya po ay isang trustworthy servant of the Lord from Asia Minor. Along with some other men, kasama ng mga ibang mga kalalakihan, he accompanied Paul on his
missionary journeys. Kumbaga, ito po yung isang convert na tinulungan niya si Apostol Pablo sa pagmimisyon, sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. He volunteered, he offered, he sacrificed. Probably Tychicus has a career also. Meron din siyang career, meron din siyang mga pinagkakaabalahan sa kanyang buhay. Pero ito pong mga bagay na ito ay hindi naging hadlang upang siya'y makapaglingkod. Kanino? Una sa lingkod ng Diyos kay Apostol Pablo, at siya'y makapaglingkod bilang katuwang ng lingkod ng Diyos para sa kaharian ng Diyos. Na po, isa po siya sa mga lalaki na tinulungan po si Apostol Pablo para kunin yung mga collection na offering para ipapadala sa misyon sa gawain sa Jerusalem. No po, can you imagine? Siguro nung panahong iyon, dahil sabi ko nga sa inyo, the believers were seriously persecuted. No po, marahil may kasamang panganib yun, pero hindi po alintanan ni Tychicus yun. Ang importante sa kanya, siya'y makapaglingkod. Alright? Siya po ay isa sa mga sumama kay Paul noong si Paul ay humarap sa isang panganib sa Roma. Na po, when Paul was imprisoned in Rome, kasama niya si Tychicus na hinarap yung mga panganib doon. Can you imagine, no po, may mga Kristiyano, may mga mananampalataya na they don't mind losing their lives for the cause of the gospel and for the cause of those people serving God. Alam niyo po, hindi ako magbabanggit ng pangalan. Pero meron tayong mga miyembro, ginagawa po nila yan. Yung ginagawa nilang available ang kanilang sarili at kung ano mang meron sila para tulungan ang mga lingkod ng Diyos. At ginagawa nila yon na may kalinisan ng puso. Ganyan po si Tychicus. Pinagmalasakitan niya ang lingkod ng Diyos. Tinulungan niya, inialay niya maging yung kanyang buhay, panahon, kalakasan. Sinamahan niya si Apostol Pablo. May mga kapatid ngayon na ginagawa yan. At ang nakakalungkot, pinagtatawanan sila. Tinatawag silang sipsip, tuta ni pastor. Yung mga nagsasabing ganon, kasi hindi sila ganon. Hindi nila kayang gawin yon. At wala silang malasakit sa kanilang puso para gawin yon. Kaya kung ano-ano binibigay nilang accusations doon sa mga miyembro na ginagawa yung ganon sa kanilang mga pastor. Bago po ginawa ng mga miyembro ngayon yung binabanggit kong ganito, ginawa po yan ni Tychicus kay Apostol Pablo. Tinulungan niya ang lingkod ng Diyos. At hindi lamang niya basta tinulungan, maging sa panahon ng panganib, hindi niya iniwan ang lingkod ng Diyos. Nandun siya. Karamay siya ni Apostol Pablo. Yan ang isang larawan na gustong makita sa atin ng Diyos. Nagdadamayan, tumutulong na may kalinisan ng puso. Yung ibang tao, tutulungan ka kasi meron silang motibo. Anong motibo nila? Gusto ka nilang hawakan. Gusto ka nilang manipulahan. But for Tychicus, ginagawa po niya ito bilang paglilingkod sa Panginoon, ang paglingkuran ang mga lingkod ng Diyos. Kaya blessed na blessed po eh. Blessed na blessed po si Pablo eh. No, Paul is sending him back to Asia with the letters. Pinagkatiwala po ni Pablo itong mga sulat na ito. Siya ang kanyang inutusan para magdala sa sulat na ito sa mga taga-Epeso at maging taga-Colosas at maging si Philemon. Kung kilala ninyo si Philemon, ito po yung isang maikling aklat sa New Testament na kung saan sinulatan ni Pablo para magkasundo sila ng kanyang alipin na si Onesimo. Alam niyo po bang ang naging tulay dyan para iparating ang mensahe ni Pablo ng pagkakasundo ni Philemon at saka ni Onesimo ay si Tychicus? Siya yung nagkumbinsi kay
Pilimon na magkasundo kayo, tanggapin mong kapatid, patawarin mong kapatid. Kapatid, pag nakikita ko po itong halimbawang ito, ditikhi ko, parang nalulungkot ako kasi ngayon yung mga Kristiyano, sinisiraan ang kanilang kapatid. Sila ang nagiging daan para magkaroon ng pader ng hindi pagkakasundo. Samantalang itong mga Kristiyanong ito, itong mga mananampalatayang ito na pinag-uusapan natin, ano ang naging paglilingkod nila para sa Panginoon? Ang pagkasunduin ang mga magkakapatid, kagaya nga po ni Apostol Pablo at saka ni Tychicus, na pagkasunduin si Pilimon at saka si Onesimo. Si Tychicus po ang ginamit ng Diyos para magkasundo. Sana maging ganon ang maraming Kristiyano. Daan ng pakikipagkasundo, hindi daan ng paghihiwalay at pag-aaway. Na po, Tychicus, na po, later was sent by Paul to Crete, na po, para bigyan ng encouragement yung mga tao doon sa pamamagitan ng pagbibigay ng nakakapagpalakas na balita. Ang ibig ko pong sabihin ay ganito. Si Tychicus po, siya yung inutusan ni Pablo na puntahan mo yung mga kapatid na palakasin mo sila, sabi ni Pablo. Kaya nga po, tinawag siyang encourager. Puntahan mo yung mga kapatid, ang sabi ni Apostol Pablo kay Tychicus. Magbigay ka ng magandang balita sa kanila. Sabihin mo sa kanila, bagamat ako'y nasa bilangguan, mayroong ginagawang magandang Diyos. Alam niyo po, magbubukas po ako ng aking damdamin sa inyo ngayon. Ako po'y nalulungkot eh. Kasama po ng aking mga fellow officers in the district, ginawa po namin ang lahat ng aming magagawa para kami po'y makapagtayo ng bagong headquarters. Dumaan po kami sa maraming paghihirap. Dumaan po kami sa struggle. Nagkamali po kami ng taong pinagkatiwalaan. Alam niyo po, nalulungkot ako yung mga ibang pastor. Imbes na damayan nila kami, siniraan nila kami. Bakit ganon? Magkakapatid sa Panginoon. At yung aming struggle, ikinalat nila sa iba para masira kami. Kapatid, nakakalungkot. Hindi ho ganyan ang gustong larawan ng Diyos na makita sa kanyang mga anak, lalo sa kanyang mga lingkod. Yung pagkukwentuhan kanila, tapos bibigyan nila ng malisya, ng maling kwento na kaya hindi nagagawa yung headquarters kasi ginastos yung pera, etc. Hindi nila alam ang pinagdadaanan namin. Tapos ngayong meron kaming pinapatayo, itong mga nanirang ito, gumagawa sila ng paraan para sila'y makasama sa gloria. Kapatid, anong naging ministry ni Tychicus? Discourage po yung mga Kristiyano kasi nga, nawala si Paul sa kanila. Sabi ni Paul, wag mo silang hayaang lumungkot dahil ako'y nakabilanggo. Palakasin mo sila, magbigay ka ng magandang balita. Yun sana ang gusto kong makita sa atin. Pag may struggle yung ating mga kapatid, imbes na i-judge natin sila, i-condemn natin sila, siraan natin sila, pagdudaan natin sila, sana ang sabihin natin, pag-pray natin. Alam nyo yung mga kapatid natin ay pinagdadaanan. Malay nyo kaya ganyan dahil malalim ang pagsubok na pinagdadaanan nila. Imbes na kung ano-ano gawin nating salita, imbes na tayo'y nakakatulong, nakakasakit tayo ng damdamin. Si Tychicus po, napakaganda ng kanyang naging ministry. And his life is a perfect example of a caring church. Dapat maging ganon ang ating halimbawa bilang mga anak ng Diyos. He is a beloved brother in the Lord.
Alam niyo po, pag sinabing beloved, pwede siyang tawaging brother lang eh. Pero si Paul, nilagyan niya ng adjective to describe of what kind of a brother Tychicus is. Beloved, meaning to say, mapagmahal, no? Hindi siya matapobre, hindi siya mahirap kausap, hindi siya mahirap abutin, madali siyang lapitan, no? Hindi siya snob, hindi siya makasarili. Beloved nga eh. Pag sinabing beloved, maraming tao, lahat ng tao, natutuwa, nabe-bless sa iyo. Hindi siya mahirap pakibagayan. At kapag kausap mo siya, ligtas ka. Ligtas ang reputasyon mo. Kahit magbukas ka ng iyong saloobin, maaasahan mong hindi mapupunta o mababalita ng iba yon. Ngayon, napakahirap magtiwala sa tao, kapatid. Hindi mo basta-basta mabuksan ng iyong saloobin kasi the moment na hindi na naging maganda ang relasyon mo sa taong yun, yung lahat ng nalaman niya tungkol sa iyo, humanda ka. Ikakalat niya yun. Ang pagiging beloved brother ni Tychicus ay isang kapatid na maasahan. Isang kapatid na maasahan na kung meron kang kailangang buksan, sabihin sa kanya, nandoon yung kalinisan ng puso na makinig at tumulong. Maiintindihan ka niya, hindi ka niya hahatulan. Amen? Sa ating pong panahon ngayon, this is just a question na sagutin na lang po natin sa ating mga sarili. If the Lord will describe us, or if we are going to describe ourselves, or if other people will describe you, can they describe you as a beloved brother? Pangalawa po, ang paglalarawan ni Apostol Pablo kay Tychicus, he is a faithful brother. A faithful minister in the Lord. Ibig sabihin, kapatid, si Tychicus mapagkakatiwalaan. Pag inutusan mo siya, maaasahan mo siya. Pag meron kang ginawa sa kanya o meron kang pinagawa sa kanya, gaya ni Apostol Pablo, bilang katuwang ni Pablo sa ministry, lahat ng pinapagawa ni Apostol Pablo, ginawa ni Timoteo na may pagmamalasakit at katapatan. Responsabling katuwang sa gawain ng Diyos. Hindi niya iiwan at hindi niya bibitawan ang gawain ng Panginoon. Pwede siyang pagkatiwalaan sa gawain ng Diyos. Na halimbawa, si Pablo, yung ginawa po ni Pablo na pinagkatiwalaan niya si Tychicus na kahit wala si Pablo, kayang-kayang gawin ni Tychicus yung mga bagay na ginagawa ni Apostol Pablo. Kapatid, a faithful brother means a trustworthy person. Your integrity is beyond questionable. It's not questionable. Napo, maaasahan na pag meron kang pinagkatiwalang dapat gawin, maaasahan mo itong taong ito, gagawin niya. Alright? And then, he is a serving brother. Siya po ay isang kapatid sa Panginoon na handa kang paglingkuran. No? Ibang-iba talaga si Tychicus sa iba. No? Yung iba po, pag nandiyan sila sa loob ng simbahan, parang sila ang gustong paglingkuran at hindi sila ang maglingkod. Hindi mataas ang tingin sa kanyang sarili. Hindi siya mayabang. Hindi siya mapagmalaki. No?
handa po siyang maglingkod. Napakababa ng kanyang loob. No po? Siya po ay tumulong sa gawain ng Diyos at binilang niyang alipin ang kanyang sarili para makapaglingkod sa mga Kristiyano, sa gawain ng Diyos at sa mga lingkod ng Panginoon. Amen po, mga kapatid. This is an example that each one of us as a church should follow, should emulate a perfect model of a church that is caring. At yan po ang isang gustong makita sa atin ng Diyos, that His church would be a caring church. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Tayo po'y mag-pray. Lord, i-bless mo po ang mga anak mo na nakapakinig at nanood ng recording na ito. Pagpalain po ninyo silang lahat. Kung ano man po ang pinagdadaanan, kung ano man po ang kahilingan sa panalangin, at kung ano man po ang karamdaman na nararamdaman ng aking mga kapatid o kung yung kanilang mga kamag-anak, ang lahat pong ito, Panginoon, ay dalangin ko nakatagpuin po ninyo. Ingatan mo ang iyong mga anak, manatili ang iyong bendisyon sa kanilang lahat, at ang iyong pag-iingat, ang iyong pagpapala ay maging sagana sa kanilang mga buhay. Ito po ang aking panalangin. In Jesus' mighty name. Amen and amen. God bless you all po. Pagpalain po kayo ng Panginoon.